Tinalakay muli sa Senado ang iniwang pinsala na bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Sa pagdinig, binusisi ang naging pagtugon ng national government sa bagyo, kung saan muling nagharap ang nagkabanggaan dati na sina DILG Secretary Marojas at Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Mel, nagharap nga kanina sina DILG Secretary Marojas at Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na minsan na nagkabanggaan dahil sinabi dati ni Romualdez na mabagal ang tugon ng national government sa Tacloban matapos na paghagupit ng bagyong Yolanda. Nanindigan naman si Rojas na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Unang dumating sa Senado para sa Oversight Committee on Disaster Risk Reduction hearing on post-Yolanda assessment si DILG Secretary Marojas. Pagdating ni Tacloban Leyte Mayor Alfred Romualdez, lumapit ito kay Rojas at nagkamayan at ngitian ng dalawa. Ito ang unang beses na publikong nagkaharap ang dalawa matapos lumabas ang kontrobersyal na video ng kanilang pulong pagkatapos ng bagyong Yolanda. Doon sa pulong, sinabi ni Rojas sa mayor ng Tacloban na you are a Romualdez and the president is an Aquino. Dalawang angka na nagkaalitan sa politika. Linyang umani ng batikos para kay Rojas. So bakit niyo pa sinama yung Romualdez kayo? Kasi totoo po eh. At hindi pa po ba totoo na ang Romualdez ay Romualdez at ang Pangulo ay Aquino? Tinatanggap po ho yung realidad na maaari magkaroon ng tension. Kaya sinabi ko, at by the way, sinabi ko kay Mayor Alfred yan, hindi po negatively. But ang sinabi ko, parang intindihin natin na maaaring mabaluktot ito. Kaya the President wants to be very careful and does not want to be misconstrued. Paliwanag pa ni Rojas, nagpatupad ang national government ng curfew sa Tacloban dahil talamak na ang nakawan noong panahong iyon. Humihingi lang daw si Rojas ng ordinansa o sulat mula sa lokal na pamahalaan na nagsasabing pwede itong gawin ng national government para hindi makwestiyon ang pinapatupad na curfew ng mga pulis. Nung sinabi na hindi na makabuo ng quorum, sinabi ko, isulat na lang. Kahit sa sulat na lang, para man lang may pinanghahawakan ng mga pulis na hindi sila makakasuhan sakaling may arrestuhin sila, sakaling may sitahin sila, sakaling may mag-charge sa kanila ng human rights violation o kung ano. Itong mga intriga na ito, distraction, minsan masakit, gano'n, pero pinapasa Diyos ko na lang o pinapasa asin ng sikmura ko na lang. At dahil talaga naman ay kailangan talaga na matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin. Dagdag pa ni Rojas, hindi naman tumigil ang national government sa pagbigay ng tulong kahit walang formal na ordinansa o sulat na binigay ang Tacloban LGU. Nilinaw naman ni Romualdez na ang punto lang niya ay kailangan ng Tacloban ng agarang tulong, lalo't walang makain ng karamihan at nag-aalala din sila para sa kanilang kaligtasan. And I brought out the issue of a letter because it was emphasized to me in our meeting, sir, that you were worried because it is a gray area that the national government was helping us unless they got a letter. So we had a meeting close to an hour and I was asking why is it illegal or a gray area? Because I was concerned, of course, for any government official, if it is a gray area, there might be some hesitance. Hanggang ngayon, sabi ni Romualdez, kailangan pa rin daw ng tulong ng Tacloban City sa pagbangon mula sa hagupit ng bagyo. The national government should empower the local government so we can move and we can fix these problems faster and even more efficiently. And we can even do it together. Dahil layunin ng pagdinig na malaman kung meron bang mga dapat baguhin sa batas para masigurong mas handa yung gobyerno para sa mga darating na kalamidad at mas maayos yung kanilang magiging tugon sa mga nasaranta. Bel. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.